Scorpio, hello! Ito yung reading mo for the second week of March. Pero kahit lumipas yung binanggit ko na yon na period or time, huwag kang mag-alala. Kahit late mo ito mapanood kasi ito naman ay timeless reading din kagaya ng mga ibang readings ko rito. Okay, so titignan natin dito sa reading mo this week kung ano yung second week, no? Ano yung mga pwedeng mangyari or ganap. Okay? So, this is for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Maraming salamat sa pag-hangout mo ngayon sa akin, Scorpio, para manood ng reading ko. Bago ka man dito or matagal na, maraming salamat. And don't forget to subscribe, like, follow. Thank you rin kung i-share mo itong ating reading kasi malaking tulong po yan. Thank you rin sa mga nag-a-avail ng membership, subscription, mga private reading. Speaking ng private reading, tingnan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Okay? So, hindi ko kontrolado ito, ha? Yung mga energies na lalabas dito, taga-basa lang po ako, hindi po ako psychic. Pagbabasihan ko lang ng mga mensahe is ano yung mga nakikita ko in lumalabas sa cards. Pinakikiramdaman ko yung energies. Minsan, ginagamit ko rin yung intuition ko. So, hindi ko kontrolado yon kung para sa inyo, past na yan, present or future energies. Okay? So, keep in mind na general reading lamang ito. Of course, hindi lahat makaka-relate dito. Kunin nyo lang ano yung tumutugma para sa inyo. Okay? Pwede masagap yung energy ng taong may kaugnayan sa sitwasyon mo. Okay? So, bahala na po kayo mag-relate kung saan yan kumukonect sa inyo. Kung sa love life nyo ba, sa career ninyo, etc. etc. Okay? So, yan. Base sa mga cards, ito yung mga zodiac signs na lumilitaw dito. Maaaring may kaugnayan o wala sa sitwasyon ninyo ngayon. Okay, banggitin ko na lang din para lang aware kayo. Pwedeng may Gemini, pwedeng may Taurus, pwedeng may Capricorn, and Cancer. So, mukhang merong parang may nasisense akong unhealthy pattern dito with the Devil card. Unhealthy attachment or obsession or unhealthy habit of yours. Ito yun eh. Ito yung mga strings attached. Whether attached ka dito sa isang tao or isang bagay, isang gawain, habit or bisyo. Kasi the Devil card is toxic and hindi makakabuti sa'yo. Oo, it could be a one-sided na romantic connection. It could be an affair, pwedeng third-party situation. No? Hindi ko alam kung ikaw ba yung kinaladkad nitong tao na to sa third party or ikaw yung kumaladkad sa kanya. No? Okay? Minsan, the Devil card also, reflects kung ano yung mga weaknesses mo. Ano tong mga bagay na to na kinakapitan mo o nakadepende ka dyan pero alam mong hindi tama, hindi mabuti para sa'yo or para doon sa both parties. O minsan ito pagiging materialistic, diba? Minsan ganun eh.
Di lang naman siya about sex, jowa-jowa, pagiging kabit. Hindi lang naman minsan yung pagiging ano natin, greedy natin, puro pera na lang, puro material na lang, no? Minsan ganun. Basta this is something na ano ginagamit nung kalaban para pakagatin ka niya na when I speak kalaban, ito, pinag-uusapan natin. Ayokong banggitin yung pangalan niya kasi hindi worthy. Okay? Oo, kasi may nilalabag kang kautusan dito. O baka nga, this is something forbidden. O pwedeng pakikiapid. Extramarital. Di ba? So, yun. Pwedeng ganun yung ugnayan mo with this person. One-sided Hindi bumabalik. Pero attached pa rin. Alam mo yun? Hindi makaalis dun sa ganung klaseng setup. Ayan nilalabag yung nilalabag yung religion, nilalabag yung sinumpaan sa altar, kung kinasal na. Meron kang, for sure, may natatapakan, may nilalabag dito, nakautusan. Yun yung nakikita ko dito. Pero ang tinutukoy dito kasi pwedeng itong person mo is your twin flame. Ayan may girl with the snake. It could be, basta bahala ka nang magtag. Energy mo to, energy niya. Sino dito yung ginagamit? Kasi may energy ng ginagamit. Sino sa inyong dalawa? Pero nakikita ko rin Grim Reaper Hindi ko lang alam kung this para sa iba sa inyo siguro nag-end na or napipinto pa lang mag-end since ang pinag-uusapan natin dito is ano yung pwedeng mangyari. Okay? Sinasabi dyan, pwedeng siya yung twin flame mo. Kaya lang, ang toxic kasi Wala sa tama Pwedeng may kasal na May involved na dito legal May nilalabag nakautusan. Or pwedeng iba sa inyo, wala man kayong kani-kanyang partner, jowa or asawa, pero nagsama kayo ng hindi pa kayo kasal. Pwedeng ganun. Or pwedeng nagkaroon kayo ng anak sa pagkakasala or illegitimate child. Pwedeng ganun. Or a child out of wedlock. No? Sorry naman. Pero kasi meron something dito na na supposed to be dapat ganito sumusunod doon sa rules pero hindi nilabag Meron something na nilalabag. Nalalapastangan, alam mo 'yun. Pero nagkaroon kayo ng matinding connection nito, nagkaroon kayo ng matinding chemistry. Kaya lang na-enjoy niyo isa't isa, kaya lang toxic nga. So, there is something here na manifesting with the magician. I think meron kang something na magagawa this week. Or nakikita ko at least meron kang something na babaguhin. It seems na meron kang gustong gawin, baguhin this week. And sa tingin ko magagawa mo yan. Kasi upright naman si magician. Manifesting already. Yan. Siguro hindi ito yung tamang time para magmatigas ka ng ulo or maging rebel ka. Siguro mas maganda sundin na lang yung tamang rules, procedure. Yun lang yung nakikita ko.
And kung meron kayo in-expect na babalik sa'yo, for sure hindi. 6 of Coins, baliktad. Hindi ka masusuklian pagdating dito. Hindi kumbaga hindi matutumbasan, or kung in-expect mo na yung ginagawa mo, gagawin din niya sa'yo. Kung sino man to, sa romantic sense man yan or hindi. I don't think so. So, yan. Kung nag-i-expect ka ng return, o kung may magbabayad sa'yo, etc., etc., anything na mare-reciprocate or ibabalik, mukhang hindi. Kaya kung may nanghiram sa'yo, pera man yan, or etc., pwedeng hindi. Yan, no, may mga unpaid debts, or ikaw yan, either ikaw or kung may in-expect ka na, excuse me, magbabayad. Or pwedeng, this person is, nangihingi siya ng kapalit. Parang dun sa halimbawa, tutulong siya, pwedeng selective lang. Pinipili niya yung tinutulungan niya. Or, kumbaga, tumutulong siya kasi may reason. Kumbaga, parang may investment. Alam mo yun, parang utang na loob. Oo, parang ganun. Tutulungan ka niya pero may kapalit. Alam mo yun, parang ganung energy. Kung ikaw man yung tutulungan dito. Okay, may third party talaga. Oh. Baka nga, baka yung iba sa inyo, pwedeng yan yung next na scenario. Itong love triangle na to, itong third party situation. Or maybe meron bang someone connected sa inyo, jowa man niya, family member close to you, na may mga bisyo like pagsusugal, or alam nyo na paggamit ng mga substances, no? Basta any kind of addiction or unhealthy na ginagawa. Pwedeng yun yung iba, may encounter yung problem. Okay, for those who are single naman, kung hindi nyo pa nami-meet yung person nyo, ayan, may possibility na you'll encounter someone na pwedeng ito ay twin flame mo. And magkakaroon kayo ng insane chemistry or very magnetic na connection. Oo. Pwedeng magkaroon ng encounter or may makatagpo ka na ganung person wherein parang sa una pa lang click na kagad kayo, sa una pa lang parang alam nyo na gusto nyo isa't isa. May mapapana ni Cupid dito eh. Baka may dito, magkaka-crush or tatamaan, o diba? So, yan yung mga na-pick up kong energies for you, Scorpio. No, sana makatulong sa iyo itong reading na to. Gawin mo lang, guide, at sana ang magkatotoo yung mga positive energies lamang, pero hindi ko kontrolado yan. Okay? Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.